At ito pong mga content creator na to, hindi sumusunod doon sa regulation as set by PAGCOR and the Ad Standard Council. Halimbawa, pinakasikat po, Ivana Alawi, mamimigay ng 100 iPhone 17, pero hindi pala kusang ibibigay yun. Dapat, ikaw muna ay mag-subscribe o mag-like doon sa isang online gaming platform. At wala po kahit saan dito yung pagsunod doon sa sinasabi po na pinag-uusapan natin kanina, Ad Standard Council, authority, merong approval po mula sa PAGCOR. Hindi rin po nakalagay. Halimbawa, ito pong isang sikat to, si Osas. Dalawang Osas bata. Millions of followers po to. Wala po kahit saan dyan na nakasulat na gambling can be addictive. Know when to stop. My question po, Madam Chair, is paano po ini-implement o ini-exercise ng PAGCOR ang kanyang regulatory power over these content creators and influencers? Madam Chairperson, I will, with your permission, I would like to answer. Congressman San Fernando, una po, totoo po yun. Meron pong sumusunod, meron pong hindi sumusunod. Ang akin pong gustong talakayin sa umagang ito ay yung pinunan ninyo na lumabas na ang isang online endorser tulad ni Ivana. Okay. Sa harap ninyo at sasagutin ko pong hindi po sila himingi ng permiso. Ano po ang ginawa ng PAGCOR? We fined the online gaming company 1 million pesos and together with that, gave them a stern warning na hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and the possibility that it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. Chair Tenko, sa presentation niyo po binanggit na 95 billion ng kita ng PAGCOR ay nanggaling sa gaming operation. Ilang percent po ito ng total income ng PAGCOR? Yan po ay halos, imigit kumulang 96% din po ng total income natin. Meron po ba tayong ballpark figure? Ilan yung customers na pumapasok dito sa gaming operations, online gaming operations? Sa online po, ang nakarehistro po na mga customers ay meron pong 30 million. Registered po yun. Yung pong aktibong naglalaro, mga 10 million po. Yun po yung active mismong naglalaro. Pero ang nakarehistro po sa pangkasalukuyan, himigit kumulang po mga 30 million po. Thank you. Thank you, Chair Tenko. Nabanggit niyo po kanina, out of this 30 million registered and 10 million active players in online gaming, most of them ay nanggagaling sa CDE market. Tama po ba to, Chair? Nandyan po yung malaking porsyento po, Congressman. Thank you. Your Honor. So kapag pinag-usapan po natin tong market ng online gaming operation natin, pinatutungkulan po natin dito mga manggagawa, partikular, mga minimum wage earner, and low-income earners po. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Thank you. Noong July 2025 po, may pinirmahan na Memorandum of Understanding ang PAGCOR at ang Ad Standard Council. Sabi po dito, ang gambling ay pasok na doon sa must-screen category. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin ano yung sakop ng must-screen category ng gambling? Ano yung mga sakop po nito? Your Honor, noong pong 2025, ang PAGCOR po, isa sa mga programa niya sa responsible gaming, ang pakikipag-ugnayan po sa Ad Standards Council. Kung napansin ninyo at kung naalala ko po, hearing po rito rin ng budget, hindi pa po namin napipirmahan yung aming pakikipag-ugnayan sa Ad Standards Council nung huli pong hearing natin ng budget ng PAGCOR for year 2026. Ang naganap po
At noon po naging isyong malaki, yung pong lahat ng billboard halos sa buong Maynila at gayon din sa mga major tollways ay nakita po ng nating lahat ay napakadami po sa mga billboard na ito ay nauukol sa online gaming. Kaya ako po ay naalarma rin at sa pakikipag-ugnayan po natin sa Ad Standards Council, nagkaroon po ngayon ng panuntunan or nagkaroon ngayon ng struktura kung saan una, hindi na po pwedeng mag-advertise ng lantaran ang anumang uri ng online gaming operator, sino man ito, gayon din naman po maski yung land-based casinos natin. Kaya sometime po, binigyan ko po ng, kung di ako nagkakamali, 6 na pong araw na palugit ang lahat ng mga billboard na ito, pero effective po noong September 2025 na ibaba na po natin lahat ito. Pangalawa, hindi na po pwedeng mag-advertise na lamang ang isang land-based operator, gayon din po, Your Honor, ang mga online gaming operators kung hindi dumadaan sa Ad Standards Council. Pangatlo po, ipinagbawal na rin po ng Ad Standards Council ang pag-advertise ng online gaming or land-based casino operations during prime time. Hindi na po sila pwedeng mag-advertise between 5 to 8 o'clock in the evening. At ngayon po, hindi na po maaari ka maglagay ng mga advertisement na naghihikayat. Nakalalamang po ngayon sa mga advertisements na nakikita natin sa kapaligiran ay meron pong paalala tungkol sa responsible gaming. So, yun po ang pinakabalangkas ng pakikipagkasunduan po ng PAGCOR sa Ad Standards Council. Thank you, Chair Al. So, binabanggit niyo po, hindi pa napirmahan. Noong pong isang taong naghihiring tayo, hindi pa po Pero ngayon po, nagkapirma. Pero ngayon po, ipinatutupad na po nila ngayon sa Okay po. pangkasalukuyan. Salamat, Chair Al. Kaugnay po nito, naglabas ng ASC Circular 2025-010, all gambling advertisements in all forms must be secured by ASC prior to implementation. Tama po ba to? Are you aware Tama of this? po, Your Honor. Ang totoo po, kung makikita niyo yung mga current advertisements ngayon ng mga online gaming operators, gayon din po ang mga land-based operations. Meron na po nakalagay sa ilalim ASC, Ad Standards Council, may numero po, yun po ang pagpapatunay na dumaan ito sa kanila para masuri kung tama po ba yung content ng billboard or anuman pong uri ng advertisement ang pinatutupad Thank you, nila. Chair Al. Madam Chair, bago pumunta sa ASC, yung mga advertisers, kailangan po munang dumaan sa inyo at makasecure ng approval for advertising. Tama po ba to, Chair Al? Tama po, Your Honor. Nauuna po, ang nangyayari po ngayon, nauuna po sa amin at halos sabay pong nag-a-apply sa amin o humingi ng approval sa amin, gayon din po sa Ad Standards Council. Thank you, Your Honor. Chair Al. Maraming salamat po sa clarification. So lahat ng forma ng advertising, may it be billboard, online, o kahit saan pa, dapat po mag-secure muna ng AA sa PAGCOR bago sila pumunta sa ASC para makakuha ng clearance para makapag-advertise. Tama po kayo, Your Honor. Ngayon po, Madam Chair, ang malaking problema po natin, nagkalat po yung mga content creator na nagpo-promote ng online gambling. At ito pong mga content creator na to, hindi sumusunod doon sa regulation as set by PAGCOR and the Ad Standard Council. Halimbawa, pinakasikat po, Ivana Alawi, mamimigay ng 100 iPhone 17, pero hindi pala kusang ibibigay yun. Dapat,
ikaw muna ay mag-subscribe o mag-like doon sa isang online gaming platform. At wala po kahit saan dito yung pagsunod doon sa sinasabi po na pinag-uusapan natin kanina, Ad Standard Council, authority, merong approval po mula sa PAGCOR. Hindi rin po nakalagay. Halimbawa, ito pong isang sikat to, si OSAS, 2 OSAS bata. Millions of followers po to. Wala po kahit saan dyan na nakasulat na gambling can be addictive. Know when to stop. My question po, Madam Chair, is paano po ini-implement o ini-exercise ng PAGCOR ang kanyang regulatory power over these content creators and influencers? Madam Chairperson, I will, with your permission, I would like to answer. Congressman San Fernando, una po, totoo po yun. Meron pong sumusunod, meron pong hindi sumusunod. Ang akin pong gustong talakayin sa umagang ito ay yung pinunan ninyo na lumabas na ang isang online endorser tulad ni Ivana. Okay. Sa harap ninyo at sasagutin ko pong hindi po sila himingi ng permiso. Ano po ang ginawa ng PAGCOR? We fined the online gaming company 1 million pesos and together with that, gave them a stern warning na hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and the possibility that it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. So yan po na ipatupad namin. Nagbayad po sila ng 1 milyong piso at minandohan din po namin sila, Your Honor, na ihinto na yung nasabing promotion na yon. Pangalawa, meron po kayong pinakita rin na Posas Rosas. Your Honor, marami po dyan ay hindi mga licensee ng PAGCOR. Hanggang sa mga oras na ito, mahigit halos tumatabla lang po 50% ng nag-ooperate ay may lisensya ng PAGCOR, 50% po naman ay illegal. Kaya ang akin po, kung wala pong tinutukoy dyan, hindi po kamukha nung kay Ivana kanina, Your Honor, na inyong tinukoy, nag-identify siya ng online gaming operator. Legal po yun. Meron po kaming karapatang mag-issue ng isang warning at magpabayad ng fine. Pero gusto ko pong liwanagin sa miyembro ng committee ito, gayon din naman sa ating butihing chairperson, na 50% of the current operators of online gaming are illegal. Meaning, we do not have any jurisdiction over them. Nung ako po yung nag-assume ng chairmanship ng PAGCOR, ay halos nasa 8 to 10% pa lang po ang legal noon. Pero with our reforms, with the structure that we have set up, medyo nakaangat na po at sa ngayon, ang amin pong paniwala ay nasa halos tabla na po 50-50. Pero hindi pa po, Congressman San Fernando, mahinto yung illegal online gaming operators. At ang masama po rito, wala po sa Pilipinas sila. Sila po ay nasa abroad na gumagamit ng mga influencers na mga kababayan natin. Thank you, Chair Al, dun sa paglilinaw na yun. Ngayon, malinaw na po na illegal itong karamihan ng mga online sugal. Ano po yung mga pamamaraan para mapanagot natin itong mga content creator na walang habas na makapag-promote ng online sugal? Kasi, Madam Chair, pinag-uusapan natin itong mga content creator na to by the millions ang kanilang follower. At ina-identify nila, Chair Al, ito pong mga
online gaming site. Say for example, 1365, tapos Peria Play. So ito, paano po kaya natin mapapanagot itong mga content Tulad po creator yung na to? binanggit nyo na yun, hindi po license ng PAGCOR. Okay. Well, Your Honor, Madam Chairperson, with your permission, I would like to answer it. Congressman San Fernando, Your Honor, gusto ko pong ipagbigay alam sa inyo, sa pakikipag-ugnayan po ng PAGCOR sa DICT, sa NTC at sa CICC, marami na po kaming sa pamamagitan nila ng mga ahensyang nabanggit ko, idinimanda sa korte. Sapagkat maliwanag po na pinatawag po at kinausap po ng CICC ang mga endorsers na yon at winarningan sila na hindi na po sila pwedeng mag-endorse ng mga illegal or non-PAGCOR licenses. Kaya meron na po silang pangkaso, kung hindi ako nagkakamali, himigit kubulang po sa mga 15 endorsers at top endorsers ang nahabla na po at ongoing na po yung mga kaso nila. And in fairness, meron pong magagaling at maraming follower na mga content creators or endorsers ang voluntaryo na pong umatras at hindi na po sila nag-i-endorso ng mga illegal na site. Marami po sa kanila, Your Honor, lumipat na po sa mga legal operators. So, kami po naman, walang police power, wala po kami magawa kung hindi magrekomenda lamang sa DICT, sa NTC, gayon din naman sa CICC ng mga inaakala naming dapat ay maparusahan. Salamat po, Chair Al, dun sa sinabi nyo. Kailangan po na mapanagot dahil equally liable itong mga content creator at influencer na to sa pagkalulong sa sugal ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Before I wind up, Madam Chair, gusto ko lang po maitanong, sa corporate operating budget nyo, ilang porsyento po dito ang nakalaan para sa doon sa mga social harm na tinatawag? Opo. Ngayon po, sa taong 2026, naging aktibo po ang PAGCOR dito sa mga responsible gaming projects po. Ang nakalaan po namin na budget at hindi po kinukuha sa amin mismo kung hindi sa tulong ng iba't ibang foundations ng mga casinos and licenses namin. Meron pong budget na ginagamit una. Gusto ko pong ibalita at nung isang taon ay hindi pa rin to nagaganap. Kailan lang may 24/7 hotline na po ang PAGCOR kung saan yan po makikita nyo na sa maraming billboards all over the country. 24/7 hotline kung saan ang mga nalululong po sa sugal ay meron na pong pwedeng tawagan at makonsulta. May partner po ang PAGCOR dyan, ang Seagulls Flock Foundation. Sila po ay may karanasan sa mga rehabilitation ng mga nalululong sa sugal. At sa kasalukuyan, aktibo po ito. Meron pong 6 sa bawat 12-hour shift na mga customer agents na sumasagot dito sa hotline na to. At gusto ko pong ipagbigay alam sa inyo, nung umpisa po siguro nahihiya pa yung mga gamers. Pero sa ngayon po, nagtala na kami nitong nakaraan 2 buwan ng himigit kumulang sa 100 katao ang amin nang natulungan sa pagbibigay ng advice. Meron na pong mga na-refer sa rehabilitation centers para po nga sa Responsible Gaming Acts. Doon po, Your Honor, sa mga billboard na nakikita natin, marami na po kayong makikita ngayon na nandyan na po yung hotline number. Bukod talagang full billboard,
hiningan po natin ng tulong yung ating licensees para po ma-disseminate yung information sa ating mga kababayan. So, patuloy po ang mga programa namin, lalo't higit na, Your Honor, yung self-exclusion. Ngayon pa lang po, sa panahon ng PAGCOR, na aktibo ngayon, pwede nang ang isang nalululun sa sugal ay pwede nang sumulat sa amin kasama ang kanyang pamilya. Pwede na rin i-request na pagbawalan ang isang kapamilya nila or mismo yung tao na makapagsugal. At gusto ko pong ipagbigay alam sa lahat, 15,000 na po ang naaprubahan ng PAGCOR in the last year for self-exclusion. Ang ibig sabihin po nito, Your Honor, sila po, naka-alerto na po ang lahat ng land-based casinos natin at gayon din po naman yung ating online licenses nang sa ganon, hindi po pwede nang makapasok at makapagsugal yung inaprubahan po ng PAGCOR na nag-apply ng tinatawag na self or family exclusion. Yan po, Your Honor, ay parte ng aming mga programang ginagawa para nga po matulungan natin yung ating mga kababayan na lululun sa sugal. Thank you, Madam Chair. Ito pong mga tinanong ko dahil nabanggit niyo po kanina, ang market po kasi ay CDE. Ang pinaka-vulnerable po dito sa pagkalulong sa sugal, lalong-lalo na sa online sugal, ay ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Totoo po na sasabihin ng marami na personal na choice kung ikaw ay magsusugal o hindi. Pero para sa isang gipit na manggagawa, makikita niya halimbawa si Ivana Alawi, si Vice Ganda, si Vic Soto, na magpo-promote ng sugal, aakalain nila na po pwede naman pala kaming magsugal para lang makatawid dito sa aming pangangailangan sa aming bahay. Kaya ko po ito pinapatungkulan, Madam Chair, dahil napakalaking issue po ang online sugal sa bansa natin. Marami po ang nalululong, marami pong mga manggagawa ang nagsasangla. Dating may kotse, ngayon may motor. Dating may motor, hahatakin yung motor. So kailangan maging equally liable itong mga influencer, content creator, pati na rin yung kanilang mga mother company, yung mga kumpanya na pinopromote nila. Dahil grabe po ang social harm at social cost ng pagkalulong sa sugal. At Madam Chair, natutuwa po ako dahil kaisa po natin ng PAGCOR, binanggit po na merong commitment para sawatahin itong mga online influencer at content creator na nagpo-promote, walang habas na nagpo-promote ng online sugal. Yun lamang po, Madam Chair. Maraming salamat po.